Nahuli ni Dado si Divina na nakikipag-usap sa kanyang pinsan na si Jenny sa isang tahimik na sulok ng bahay. Habang palihim na nakikinig si Dado sa usapan, nagulat siya sa narinig. Sa mahinang boses ngunit puno ng bigat at hinanakit, sinabi ni Divina na pagod na daw siyang magpanggap bilang ina ni Princess. Hindi na daw niya kaya. Araw-araw daw siyang napapagod sa pagpapanggap. Gusto na daw niya itong matapos. Pako sa kinatatayuan si Dado. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ang akala niya si Divina ang tunay na ina ni Princess, ang batang kanyang inalagaan at pinalaki bilang anak nang ito ay iwan ng tunay nitong ina, si Charlene, sa kulungan. Sa narinig niyang iyon, nagtaka si Dado at nagsimulang questionin ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi siya nagpahalata. Tahimik siyang umalis at nagplano kung paano niya malalaman ang katotohanan. Naaalala niya ang isang simpleng paraan, DNA test. Kaya't nang makahanap siya ng tiyempo, palihim niyang kinuha ang suklay ni Princess sa kwarto nito. Matapos ito, kumuha rin siya ng suklay ni Divina habang abala ito sa pagtatawa at pakikipagkwentuhan kay Jenny. Nang magkita sila ni Divina kinabukasan, nagkunwari si Dado na may pasusunduin siya kaya't kailangan niyang umalis agad. Nagtaka si Divina at sinabing, aalis ka agad? Kakarating mo lang. Ngunit ngumiti lamang si Dado at sinabing may aasikasuhin lang daw siya. Wala nang nagawa si Divina kundi paalisin siya kahit may kutob na siya sa kinikilos nito. Habang siya'y nag-iisa, nagbuntong hininga si Divina. Tila ba hindi na niya kayang itago pa ang bigat ng kanyang konsensya. Hirap na daw siya kay Princess tapos dumagdag pa daw si Dado na may parehong hindi niya mapagkakatiwalaan. Bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang noo. Samantala si Dado ay agad na nagtungo sa isang kilalang doktor upang ipasuri ang DNA samples ni na Princess at Divina. Ilang araw ang lumipas at natanggap niya ang resulta. Halos matulala siya sa kanyang nabasa. Hindi mag-ina si Divina at si Princess, lalong lumalim ang kanyang misteryo. Kaya't nagpagpasyahan niyang isiwalat ang katotohanan. Hinarap niya si Divina at buong tapang na ipinakita ang resulta ng DNA test. Sabi niya ay huwag na daw itong magpanggap pa at alam na niya ang totoo. Hindi daw siya ang totoong ina ni Princess. Gulat at takot ang bumalot sa mukha ni Divina. Pilit niyang itinanggi pero huli na siya. Hawak na ni Dado ang ebidensya. Lalong kinabahan si Divina. Hindi lamang dahil sa nalaman ni Dado ang totoo, kundi baka pati ang kanyang kasintahan na si Raymond ay malaman ang matagal na niyang tinatago. Takot na takot si Divina. Hindi niya alam kung paano isasalba ang sarili. Ngunit determinado si Dado na matukoy ang tunay na ina ni Princess. Naaalala niya ang mga tala sa kulungan. 2 babae lamang ang nanganak doon sa parehong taon, si Divina at si Charlene. Pumasok sa isip ni Dado na kung si Princess ay anak ni Charlene, sino naman ang anak ni Divina? Lalong gumulo ang kanyang isipan. Habang nagaganap ito, si Princess naman ay abala sa isang school activity. Ipinahayag ng kanilang guro ang resulta ng kompetisyon. Laking gulat ng lahat ng tawagin bilang panalo ang grupo ni na Livy at Xavier. Tila may mali dahil ayon sa bilang, mas marami ang nabentang produkto ng grupo ni na Princess at Justin. Agad sila nag-imbestiga. Doon nila nadiskubre na itinapon sa basurahan ang kanilang mga produkto. Hindi ito na-deliver kaya hindi ito nabilang. Labis ang galit at pagtataka ni Princess, pati ba naman daw doon ay nilabanan pa siya ni Libby? Wika niya habang galit na galit. Pinaghinalaan niya si Libby na matagal na niyang pinagbibigyan. Ibinigay na daw niya si Xavier, nagparaya na daw siya. Bakit kailangan pa daw niyang gumawa ng masama? Galit na tanong ni Princess. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Libby. Lumala ang sigalot at tila wala ng puwang para sa pagkakaibigan.